Sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang mga mamapatas na dawit sa mga anomalya sa flood control projects, umani ng samut-saring kwestiyon at batikos ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. At habang gumugulong naman ang investigasyon kontra korupsyon, umiingay naman ang panawagan na sa pagtanggal kay Romualdez at palitan ng buong liderato sa Kamara. Nitong Miyerkules, pagkatapos na magkakahiwalay na kumpirmasyon ng ilang mambabatas, opisyal nang nagbitiw si Romualdez sa pwesto. Kilalanin ang humalili sa kanya sa aking report. Sa pagbubukas ng first regular session ng House of Representatives, itinulak ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo ang nominasyon kay Isabela Representative Bogie D bilang bagong House Speaker na sinundan ni Representative Tony Pet Albano. Madam Speaker, I move to nominate Honorable Faustino Bogie D III for the position of the Speaker of the House of Representatives. Position of Speaker of the House of Representatives, Congressman Faustino Bogie Gomez D. III. Sa botong 253, nakuha ni D ang mayorya ng mga kongresista habang 28 ang nag-abstain at walang nag-object. Faustino Bogie D. III of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. I will well and faithfully discharge to the best of my ability. Ginawa ang pagpapalit ng liderato matapos masangkot ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa korupsyon kaugnay sa mga anomalya sa multi-billion flood control projects. Sa kanyang pahayag, bumaba siya sa pwesto para protektahan ang tiwala ng publiko at payagan ang Independent Commission for Infrastructure na magpatuloy sa pagsisiyasat nito nang walang impluwensya mula sa mga nangungunang pinuno. Wala rin daw siyang kasalanan at walang tinatago, taliwas sa mga aligasyon sa kanya. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Sa pahayag naman ng Malacanang, mag-resign man raw o hindi si Romualdez, hindi ibig sabihin ay magiging ligtas na siya sa ginagawang investigasyon ng ICI. Kailangan pa rin daw niyang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga aligasyon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magiging maayos rin ito at para mapreserba ang integridad ng Kamara. Of course, kaya nga yun ang mangyayari kung magre-resign siya at kahit naman hindi siya mag-resign. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang depensahan sa pamamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Bagamat wala raw ang pangalan ni Romualdez sa mga contractors na dawit sa anomalya, nabanggit naman ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan pinangalanan siya ni Curly Discaya. Humihingi umano ang ilang mambabatas ng 25% sa mga proyekto nila na mapupunta naman kay Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Bagay naman na itinanggi nito. Sa inilabas na pahayag ni Congressman Paulo Duterte, tinawag na cover-up ang pagbibitiw sa pwesto ni Romualdez. Kung seryoso raw ang Pangulo, dapat ay maghain na kaagad ng kaso para sa mga tiwaling mambabatas. Si Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos rin daw ang siya lang nagdesisyon na piliin si D, bagay naman na itinanggi ng presidential son. Ayon kay Marcos, kinonsulta ang mga leader at miyembro ng iba't ibang partido upang maghanap ng magiging kapalit ni Romualdez na nais na magbitiw upang bigyang daan ang malayang pag-iimbestiga ng ICI. Para sa Uri TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.